Siyempre, nagawa natin ng asaro, do. Oh. Yun. Yo, hello, what's up mga kamag-anak? Good afternoon sa inyong lahat. Ayan, for today's video, nandito tayo sa Tumana para bisitahin yung pinipitas na mais. So, yung variety nung mais na to ay Sweet Pearl F1 na gawa ng East West Seed. So, tara, samahan niyo ako. Ngayong araw nga mga kamag-anak ay pumunta uli ako dito sa Tumana para ipakita sa inyo yung pag-harvest ng mais dito. So yung ina-harvest nga ng mais na to ay Sweet Pearl F1 o yung puting mais na panlaga at panggulay. So sa ating mga followers dyan mga kamag-anak, siguro nagtataka kayo kung bakit maliwanag pala kay may pumipitas na tayo. No? Siguro nasanay na kayo na kada upload ko gabi yung pitas natin. So habang papalapit nga tayo mga kamag-anak dun sa mga namimitas ay namulit muna tayo dito ng mga naiiwan sa bunton at sa puno. Kaya makita nyo medyo marami naiiwan, ganyan nangyayari kapag kakalat yung bunton tsaka kapag madamo yung maisan. Buti na lang nga mga kamag-anak at hindi ito pinasok ng daga. Kasi kung pinasok to ng daga, yung damo ng mais na yan, sigurado maraming masisira. Bali 5 kilo at 1/4 nga ito mga kamag-anak at 65 days na siya ngayong araw. Bali 6 nga mga kamag-anak yung ating mga mamimitas tapos meron tayo nagsasako sa ponduhan at merong mga nagtitinor. Mga nagtatanong nga ng mga nakaraan mga kamag-anak kung magkano yung bilihan ng Sweet Pearl F1. So ito na mga kamag-anak, sasabihin ko na sa inyo. So dito may porsako, may porbilang tsaka pakyawan. So ang nangyari dito sa hina-harvest namin ngayon ay 4 sako tapos 4 bilang yung iba. Ang isang sakong salaksak mga kamag-anak ay 1,800 nagkakahalaga ang isa. Tapos yun naman primera ay 8 pesos ang isang piraso. Yun naman segunda, yung pangalawang malaki 6 pesos tapos yun naman buraot ay 4. Diyan naman mga kamag-anak sa naghihila ng kariton ang bayad natin dyan ay 100 pesos. 100 pesos, 100 piso kada isang kariton. So ayan mga kamag-anak, dito ngayon dinadaanan ng kariton sa kabilang block ay tumatawid ng paligi. Ayan, dahil hindi naukaan yung paligi, ayan, nagkakalaglag yung mga mais. So, ang ginawa dyan mga kamag-anak, tinabunan na lang ng maraming bagasya ng mais yung paligi para ginhawa daanan. 5:45 PM mga kamag-anak, ayan, lumipat na sila dito sa ikalawang block. Yan o. So, ayan, makikita nyo, talagang napakadamo. Ayan, ang daming agingay. So, hindi na nabomba ng ng interline. Ayan o, katin yan. Hello mga kamag-anak, kaya nandito na tayo sa may pontuhan. Alas 6 na mahigit. Bali nga pala mga kamag-anak, itong mais na to ay pagmamayari ni Tito at Tita tsaka nung pinsan ko. So bali ang nangyari dito, yung Tito at Tita ko yung namumuhunan tapos yung pinsan ko naman yung nag-aalaga. Nung nakakwentuhan ko nga yung tita ko ay sinabi niya na nalugi raw sila nung nakaraan kasi nga mababa yung mais. So ngayon naman medyo pababa na, buti inabutan pa nila yung kamahalan. So ganyan naman talaga ang buhay ng farmers dito sa ating bansa mga kamag-anak. Swertihan lang kapag umani ka. So hindi mo alam kung matatapat ka sa mahal para kumita ka or makakabawi ka lang. Ang masakit pa yung malulugi ka. So sayang lahat ng pagod mo. So wala tayong magagawa, ganun talaga. So siguro mga kapwa lang namin farmers yung makakaramdam nito, yung sobrang mahal ng mga pataba, paararo, kurudo, bayad sa tao, insecticide, pesticide. Tapos pag-ani mo matatapat ka sa mura. My foot, my oh, my stomach is so much stronger than my arms. What will I do? I can't even raise it. Oh my God! If it doesn't work, oh my God! Wala eh. Wala tayong magagawa kundi magtanim na lang uli at umasa na sa susunod na ani, kumita tayo ng malaki at matapat tayo sa magandang presyo. Balang araw mga kamag-anak, huwag naman sana tayong dumating sa point na talagang wala nang magsasaka dito sa ating bansa. Kung mayroon man siguro matira, siguro napakaliit na lang na porsyento. Siyempre sa lahat ng mga magulang na nagsasaka, siyempre alam nila yung hirap at pagod ng pagsasaka, ng pagtatanim ng halaman. Siyempre sino ba namang magulang ang gustong danasin din ng kanilang anak yung hirap na dinanas nila. Kaya ang sinasabi nila sa kanilang mga anak ay mag-aaral silang mabuti hanggat kaya silang paaralin tapos maghanap sila ng magandang trabaho o magtayo ng negosyo. Huwag yung pagsasaka kasi mahirap. Isipin nyo mga kamag-anak kung lahat ng farmers ganun yung sinasabi sa kanilang mga anak. Pagdating ng panahon, sino na yung mga susunod na farmers sa kanila? Wala na. Ako nga sa totoo lang minsan naiisip ko yung pagiging farmers parang sugal na lang. Isipin mo mga kamag-anak, maglalabas ka ng malaking perang pampuhunan sa paghahalaman. Tapos yung inilabas mong pera na yun, hindi mo alam kung makakabalik sa'yo. O let's say sabihin natin nakabalik, nakabawi ka, hindi ka nalugi. Pero paano naman yung pagod mo ng ilang buwan? Bali wala na lang yun, di ba? Gano'ng karaming oras at panahon yung iginugol mo sa pag-aalaga. Tapos pag-ani mo, tabla. Ang pinakamasaklap sa lahat mga kamag-anak yung malulugi ka. Tapos yung puhunan mo, hindi mo na mababawi. Tapos
Tapos yung puhunan mo na yun, sabihin na natin na hiniram mo lang, tapos tumutubo pa. O sabihin na natin hindi pa tubuan, hiniram mo lang. Ngayon, paano mo ibabalik yun kung nalugi ka? Diba? Ganyan kahirap ang buhay ng ating mga farmers. Sipin nyo sa ibang bansa, ang mga farmers doon napakayaman. Kaya nilang magpasahod ng 80 to 100,000 monthly sa kanilang trabahador. Samantalang dito sa atin sa Pilipinas, yung 80 to 100,000 na yun, hindi pa kayang kitain ng mismong farmers na. So, ganun. Sobrang nakakalungkot. So, ayun, wish ko para sa mga kapwa nating farmers dyan sa buong Pilipinas na sana one day gumanda rin yung sektor ng agrikultura dito sa atin. So, ayun mga kamag-anak, pasensya na kayo. Hindi ko alam kung bakit nasabi ko bigla yung ganung mga bagay habang nagbo-voice over tayo rito. So, ito nga pala yung nakikita nyo mga nakasako na nakasalaksak. Ganyan nga pala mga kamag-anak yung ayos ng puti dito sa amin. So, yan yung 1,800 per sako. So, yung laman yan mga kamag-anak, hindi puro primera, no? Kumbaga, rumble yung nakalagay dyan. So, merong malaki, merong maliit. So, nagre-range yan ng mga 230 to 245 isang sako. Depende sa laki ng mais. Tapos, pagka maliliit, nasa 265 to 275. So, depende sa mais. Halos nagkapuyatan nga rin mga kamag-anak dito bago matapos. Halos sinabot sila dito ng alas 12. So, ayun mga mag-anak, yung pinagbilan nga pala ng 5 kilong Sweet Pearl F1 ay ito. Ang nakuha niya ay, sa primera, nakakuha siya ng 7,075 piraso times 8, 56,600. Yung segunda naman, 2,550 piraso times 6, 15,300. Yung buraot naman ay 1,150 times 4 equals 4,600. Yung sinako naman niya, 35 sako times 1,800 ang isa, 63,000. So, ang total ng pinagbilan niya ay 139,500. So, nakausap ko si tita, ang naging puhunan nila dito ay almost 45,000 lang. So, lahat nung sobra, yun na yung kita nila. So, ibabawas na lang dyan yung bayad sa tao tsaka bayad sa kariton. So, ayun lang. Palagay ko nakabawi na sila dyan sa lugi nila nung nakaraan. So, ayan. Magandang ani. So, hanggang dito lang po mga mag-anak. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!